네가 바다 끝에 있어도 널 만나러 갈게 12시간을 날아서라도 널 보러 갈 거야 이제야 진짜 첫사랑을 만난 것 같아 사랑해 내겐 너 하나뿐이야 Hi guys and welcome back to my channel, and for today's vlog, dadalhin ko kayo sa isang very special at meaningful place dito sa Bulacan. Ang St. Andrew Kim Taegon Shrine dito po sa Lalomboy, Bocaue, Bulacan. Para makarating kayo rito, dito po sa MacArthur Highway, hanapin nyo lang po ang Mendoza Street. And be sure na huwag kayong pupunta doon sa first church. Kaya na nangyari sa akin, nagkamali ako. Akala ko yun na yung St. Andrew Chapel pero hindi pala. So diretso rin nyo lang yung kahabaan ng Mendoza Street hanggang makarating kayo sa parang tumbok and then kakaliwa kayo. Mendoza Street pa rin siya. Hanggang marating ninyo ang isang kanto sa kanan, ito ang Garage Street. May makikita kayong signage na nagsasabi na this way to the St. Andrew Kim Taegon Shrine. Diretsuhin nyo lang yung Garage Street hanggang makarating kayo sa pinakadulo. Yun na ang pinaka-entrance ng shrine. 20 pesos ang entrance per person, and of course, yung parking naman ay 20 pesos din. Ayan. Tingnan natin kung nandito. Na first time po nung punta rito. Ganda. Napakatahimik. Ang lugar na ito sa Lalomboy, Bocaue, Bulacan ay may malaking papel sa kasaysayan ng Catholic Church sa Asia. Noong 1837, dito mismo dumaong ang isang batang Korean seminaryan na tumakas mula sa matinding persecution ng Christians sa Korea. Sa panahong yon, bawal ang Kristyanismo sa Korea. At maraming believers ang pinapatay dahil sa kanilang faith. Kaya ang Pilipinas bilang isang Catholic country naging ligtas na kanlungan para sa mga Korean Catholics na gusto mag-aral at mag-serve sa church. Ayan guys, nandito tayo sa St. Andrew Kim Taegon Shrine sa Bocaue, Bulacan. Tuturo ko kayo dito. Ito isang shrine para sa isang Korean saint na nanirahan dito sa Pilipinas. Ayan. Dito tayo sa parang garden. St. Andrew Kim Taegon ay nakanonize bilang santo ni Pope John Paul II noong 1984 kasama ang iba pang Korean martyrs. Gusto ko na you are my everything. Ang St. Andrew Kim Taegon Shrine ay itinayo bilang pag-alala hindi lang kay St. Andrew Kim, kundi pati na rin sa lahat ng Korean martyrs na nagbuwis ng buhay para sa kanilang faith. Makikita dito ang simbahan, mga markers at peaceful surroundings na talagang perfect para sa prayer, reflection at pilgrimage. Kaya hindi nakakapagtaka na dinadayo ito ng maraming Korean pilgrims, lalo na tuwing anniversaries at special religious events. Ang shrine na ito ay simbolo din ng strong spiritual connection ng Philippines at Korea. At paalala na ang faith, kahit anong hirap o layo, ay kayang pagtagpuin ang mga tao.
Isa rin sa naging mahalagang tao sa shrine na ito ay si Reverend Father Joseph O, isang Korean missionary priest. Malaki ang naging role niya sa pag-aalaga at pag-develop ng St. Andrew Kim Taegon Shrine para mas makilala ng mga pilgrims ang history ng lugar. Dahil sa kanyang serbisyo, mas naging welcoming ang shrine para sa mga Koreans at Filipinos at mas naipapakita ang strong connection ng dalawang bansa sa faith. Wow! Ano naman ito? Ang pinaka-importanting tao na konektado sa shrine na ito ay si St. Andrew Kim Taegon, ang kauna-unahang Korean Catholic priest. Bata pa lang siya nang ialay niya ang kanyang buhay para sa faith. Sa edad na 25, naging martyr siya dahil hindi niya tinalikuran ang kanyang paniniwala. Itong shrine na ito ay tinayo bilang pag-aalala sa kanya at sa lahat ng Korean martyrs na nagsakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Bilang kauna-unahang Korean Catholic priest, pinili niyang bumalik sa Korea kahit alam niyang delikado. Nahuli siya dahil sa pagtulong sa mga Kristiyano at hindi niya itinanggi ang kanyang paniniwala. Noong 1846, pinatay siya sa edad na 25, kaya kinilala siya ng simbahan bilang martyr. At ito naman si Father Thomas Choi Yang-il, ang ikalawang Korean Catholic priest. Kasabay niya si St. Andrew Kim na napunta sa Pilipinas para mag-aaral ng pagiging pari dahil bawal ang Kristyanismo sa Korea noon. Ayan guys, hindi ako masyado makapagsalita kasi medyo tahimik yung lugar. Puntahan natin yung chapel. Papasok na po tayo sa chapel.
At makikita rin dito sa Shrine ang Pagoda Tower na may Korean style design. Itong tower na ito ay simbolo ng Korean Catholic heritage at ng malalim na koneksyon ng Korea at Pilipinas sa faith. Ang pagoda ay ginawa bilang pag-alala sa mga Korean martyrs, lalo na kina St. Andrew Kim Tae-gon at Father Thomas Cho Yang-yuk, na pareho nag-aral at tumira dito sa Pilipinas. Yung design nito ay inspired sa traditional Korean architecture, kaya parang may Little Korea vibe ka dito. Pero, nasa Bulacan ka pa rin. Tahimik lang yung area sa paligid ng pagoda, kaya perfect din siya for prayer, reflection, at photo ops. At para lalo nating ma-feel ang Korea vibes, magmala Korean novela MTV muna tayo. 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠. 꿈이 아니기를 나는 기도해봐요. 내 맘이 자꾸 그대란 사람 놓지 말라고 하네요. 욕심을 내라면 바보 같은 말을 하네요. 우연히 다가온 그대 사랑이 왠지 낯설지 않았죠. 하지만 약속된 인연이기에 사랑이 될 줄 몰랐죠. 조금 후면 그댈 보내야 할 텐데 그럴 자신이 없죠. 나 홀로 있던 그 자리를 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 당연한 일인데 왜 맘이 아프죠. 그대 원하던 사랑을 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 행복한 그대를 웃으며 보내야 할 텐데. So ayun na nga, medyo napagod ako sa paglibot dun sa St. Andrew Kim Tae-gon Shrine. Ito po sa Bukawi, Bulacan. So nag-isip kong kumain naman. At meron akong nakita sa vlog about dito sa Japanese restaurant na malapit dito. Ayan, ang pangalan po niya, teka tingnan natin na. Ayun, Ryogoku Ramen Sushi. Ayan, Ryogoku Ramen Sushi. Malapit lang yan dito. Doon sa shrine. So, kakain na tayo. Subukan natin kung masarap. From Korean to Japanese naman tayo ngayon. Okay? See you! Nandito po ito sa loob ng Caltex Station. No? So, akaling hindi nyo po makita. Baka maligaw kayo. Yan sa Caltex Station, nakakanan lang po kayo. Meron po mga restaurants dito. And ito po ang Ryogoku Ramen Sushi Steak. Excited na ako. Ayan, pasok na tayo. 許しません。Parang maganda rito ah. Pwede ba? Ay, kaalis na ng source, diba? Okay. Go tayo. Yan may mga steaks. Okay.
Miss? Anong bestseller doon sa ramen? Ah, okay. Creamy yung soup niya, no? Ah, sige, yun na lang. Saka isang kani salad. A few minutes later. Bilis dumating. Ito po yung kani salad. Favorite ko. Ang dami. Yes. And yung tonkotsu ramen. Oh, mukhang masarap. Meron siyang pork, egg, soft-boiled, and vegetables. Ay, may naruto. Meron pa siyang creamy soup. Okay, let's eat. Let's eat. Ito na. Ito na, piece of authentic Japanese. Kasi hindi naman ako sa nila Japanese. Pero, yan, masarap siya. Ito yung egg, soft-boiled. Masarap yung noodles. Sakto-sakto na yung luto. Try natin yung kani salad. Ano siyang mango? Of course, yung kanin. And Japanese noodle. Sarap. Yung pipino. Sarap. Ito naman yung pork. Fried pork.
Pasok. I think meron chicken tong kanin salad. Parang may chicken siya. Ha? O yung kanin. Wala. Sorry. Wala. Ay, yung meron. Ayan, chicken. Ay, hindi. Ano pala, pipino. May nakain kong chicken. Anyway, masarap. Kasi mango, pipino. Ayan, mango. Hindi pala chicken yan. Kani. Kaya kani salad. Harap. And so, ayan na nga. So, sobrang sarap. Bubos. Wow! Curry salad. And tungkosura. And that ends my video for today. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Thanks for watching!